Magandang tanghalingin po ay araw na Lunes, ika-11 ng Abril, taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Davao City Mayor Rodrigo Duterte nanguna sa bagong presidential race survey ng SWS. Kapalit ng makinang nagkaproblema sa Hong Kong, inaasahan dadating sa Martes. Military operations ng AFP laban sa Abu Sayyaf Group patuloy sa kabila ng maraming casualty sa panig ng mga sundalo sa Basilan Encounter kamakailan. Special program for employment of students ng pamahalaan nagsimula na ngayong araw. Mahigit 100 patay sa sunog sa isang templo sa India. At Manny Pacquiao magre-retiro na matapos ang unanimous decision kay Bradley kahapon. Una sa ating mga balita ngayon tanghali, patuloy ang ginagawang pagtugis ng Armed Forces of the Philippines o AFP laban sa Abu Sayyaf Group sa kabila ng maraming casualties sa hanay ng mga sundalo sa Basilan Encounter kamakailan. Mula sa Camp Aguinaldo may report si Rosalie Cos, live. Rosalie? Magandang tanghali, Flor. Nagtungo sina Defense Secretary Volter Gasmin, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Hernando Iriberi at Philippine Army Commanding General Lieutenant General Eduardo Año sa Western Mindanao Command Headquarters sa Zamboanga upang gawaran ng military honor ang mga nasawi at nasugatang sundalo sa 10 oras na engkwentro ng militar at Abu Sayyaf Group sa Tipo-Tipo, Basilan noong Sabado. Nasawi ang 18 sundalo, 5 miyembro ng Abu Sayyaf Group, samantalang 50 iba pang sundalo ang nasugatan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Brigadier General Restituto Padilla Jr., nagbigay ng marching order ang AFP Chief of Staff na ipagpatuloy pa rin ang military operations upang masugpo ang teroristang grupong Abu Sayyaf at hindi masayang ang sakripisyo ng mga kasamahan nilang sundalo. Karamihan sa mga sundalong nasawi ay bunga ng improvised explosive device na ginamit ng teroristang grupo. Sinabi rin ni Brigadier General Padilla na may attempted beheading sa 2 sundalo, subalit na-recover nila agad ang mga ito. Samantala, kabilang sa mga Abu Sayyaf na nasawi, ang tagapagturo sa paggawa ng bomba at Moroccan terrorist na si Muhammad Katab at ang anak ng isang leader ng Abu Sayyaf Group na si Obaida Hapilon. Floor? Rosalie Cos nagulat mula sa Camp Aguinaldo. Nakita na ng publiko ang 2 pinakamalakas na military weapons ng United States sa static display sa Clark Air Base, Pampanga, kaugnay ng idinaraos na Balikatan 2016. Narito ang report ni Joshua Antonio. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Balikatan, ipinadala ng US military ang HIMARS Mobile Artillery Phase ng exercise na unang nakita ng publiko sa isinagawang static display dito sa Clark Air Base, Angeles City, Pampanga. Ang HIMARS ay ang M142 High Mobility Artillery Rocket System na isa sa mga pinakamalakas na military weapon ng Amerika. Kaya nitong patamaan ng target sa grounds o sa himpapawid na may layong 300 kilometro. Binubuo ito ng multiple rocket launcher na nakalulan sa Standard Army Medium Tactical Vehicle. Isa ang HIMARS sa ipinakita sa publiko ng mga kagamitan at sasakyang pandigma ng Pilipinas at Amerika sa isinagawang static display sa Clark Air Base sa Pampanga. Ang static display ay bahagi pa rin ng isinasagawang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Kabilang sa mga kagamitan ng Pilipinas na nakita sa static display ang B-412 utility helicopter, C-130 cargo aircraft, C-295 maritime patrol aircraft, MD-520MG light attack helicopter at ang 2 FA-50 fighter plane. Nasilayan rin ng publiko ang iba pang kagamitan ng Estados Unidos gaya ng A-10 Thunderbolt aircraft, PJ Flying Boat, C-130 transport aircraft at C-17 transport aircraft. HIMARS is 21st century artillery for the Marine Corps, and so it's important for us to be able to bring that system out here and demonstrate its capability to our Filipino brother in arms. Kinumpirma ni Captain Celeste Frank Saison, tagapagsalita ng Balikatan 2016, ang nakatagdang pagsabak ng HIMARS sa live fire exercise sa Crow Valley, Tarlac. Ngunit muli namang ginihit ng Pilipinas at Amerika na walang kinalaman ng bagong armas na HIMARS sa usaping teritoryo sa West Philippine Sea. For the record, this showing of this sophisticated weaponry is not related to any disputes whatsoever. This is plainly for Balikatan exercises purposes.
I can say that this is the 32nd iteration of Bala-Catan, and that in my mind, this has never been about China. This has been about the United States and the Philippines being treaty allies, and that we're here to better each other. And if that offends the Chinese, I really can't help that per se, but we're here because we're brothers in arms with our Filipino allies. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Nanguna na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa bagong presidential survey na isinagawa ng Social Weather Station. Mula sa Malacanang, may live report si Nel Maribo. Nel. Si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang nanguna sa bagong presidential race survey ng Social Weather Stations. Nakakuha si Duterte ng 27%, pangalawa sa pwesto si Senator Grace Poe na may 23%, pangatlo si Vice President Jejomar Binay na may 20%, pang-apat si Mar Rojas na may 18% at panglima si Senator Miriam Defensor Santiago na may 3%. Kumpara sa nakaraang quarter sa mga presidential, malaki ang ibinabang porsyento ni Poe na may 11%. Nanguna naman sa Vice Presidential Preferences Survey si Senator Bongbong Marcos na may 26%. Malit lamang ang inilamang nito kay Senator Chis Escudero na may 21%. At Camarines Sur Representative Leni Robredo na may 19%. Pang-apat sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano na may 13%. At parehong nakakuha ng 5% sina Senators Antonio Trillanes IV at Gringo Nasan. Samantala, nanguna naman sa Preferences Survey for Senators sina Franklin Drilon, Tito Soto, Kiko Pangilinan, Panpilo Lacson, Laila de Lima, Mig Subiri. Pasok rin sa winning circle sina Manny Pacquiao, Rizzo Ontiveros, Sergio Osmeña, Ralph Recto, Dick Gordon at Joel Villanueva. Nagsisilbi namang inspirasyon para kay Marcos ang lumabas na bagong survey. Ayon naman kay LP campaign spokesman Barry Gutierrez, si Rojas pa rin anya ang napatunay na kayang humarap kay Duterte na may solidong suporta. Nanawagan ng LP sa patuloy na suporta ng taong bayan sa Mar-Leni Tandem. Isinagawa ang survey noong March 30 hanggang April 2 sa 1,500 respondents kung saan 92% o 1,377 ay validated voters. Floor? Nel Maribohok nagulat mula sa Malacanang. Sa Martes, inaasahang may di-deliver sa Philippine Consulate sa Hong Kong ang kapalit ng vote counting machine na nagkaproblema sa pagsisimula ng absentee overseas voting nitong Sabado. Mula sa Hong Kong, may report si Victor Cosare, live. Yes, Victor. Floor, hindi apektado ng pagkakasira ng isang vote counting machine ang proseso ng botohan dito sa Hong Kong dahil tanging ang VCM ng precinct number 6 lang ang nagkaproblema. Bukas pa rin ang Bayanihan Center ngayong araw para tumanggap ng mga botante. May 10 presinto dito sa Hong Kong at bawat isa ay may nakalaang VCM. Ayon kay Vice Consul Alex Vallespin, sakaling may dumating na botante na nakatala sa Precinct 6, doon muna nila ito dadalhin at pabobotohin sa Precinct 10. Nakalaan talaga na backup machine ang VCM sa Precinct 10 kung magkakaproblema ang mga makina ng ibang presinto dahil mas kakaunti o mahigit 3,000 lang ang nakatala dito kumpara sa tig 10,000 botante sa Precinct 1 to 9. Dinala na kahapon sa konsulada ang depektibong makina. Ayon kay Vallespin, inaasahan nila na ngayon o bukas ay dadating na ang kapalit na makina. Posible naman anya na mahigit pa sa isang VCM ang ipapadala sa kanila. Lord, samantala kumpara naman sa mahigit 3,800 nakaboto kahapon, inaasahang mas kakaunti ang bilang ngayong araw dahil karamihan sa mga Pilipinong rehistradong botante na naririto sa Hong Kong ay nasa kanilang mga trabaho na. Lord? Victor Cosare, nagulat mula sa Hong Kong. Mahigit 3 linggo na lamang ang nalalabi bago sumapit ang 2016 national at local elections, kaya muling pinaalalahanan ng pamunuan ng Philippine National Police ang kanilang mga tauhan. Sa pagdalaw sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna ni PNP Chief Director General Ricardo Marquez, muli niyang pinayuhan ang mga pulis na maging apolitical o huwag kakampi sa sinumang kandidato ngayong halalan. Hindi magkakaroon ng maayos na halalan kung tayo'y kakampi sa mga politiko, sa political parties. Sabi niya sa atin, makiisa tayo sa isang malawakang pagbabago, malawakang hakbangin
para magkaroon ng isang maayos at tiwasay na halalan. Inihalimbawa pa ni Marquez ang 4 na general na posibleng matanggal kapag napatunayang may kinalaman sa politika ang pulong na pinuntahan. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng PNP ang issue. Common sense dictates, sabi nga raw nila. Kung medyo illegal yung gagawin namin, bakit kami gagawin sa hotel? Personal na baka bagay na ginawa nila yun. Ang utos ng Chief PNP, utos ng Pangulo to be as impartial, as non-partisan as possible. Samantala, tiniyak rin ng PNP chief na nakalatag na ang mga ipatutupad na seguridad para sa araw ng halalan lalo na sa mga lugar na kabilang sa watchlist areas. Patuloy na rin ang pagsasagawa nila ng Oplan Lambat-Sibat sa Region 4A kung saan nakumpiska ang mahigit sa 7,000 loose firearms. Mula rito sa Laguna, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Samantala tinigin ngayong araw sa Sandigan Bayan 3rd Division ang mosyon ni dating Mayor Junjun Binay na i-dismiss ang kasong graft at falsification of documents laban sa kanya. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancio live. Joyce! Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Mamayang 1:30 ng hapon ay magsasagawa nga ng pagdinig ang Sandigan Bayan 3rd Division para sa mosyon ni dating Mayor Junjun Binay. Hinihiling kasi ni Binay na i-dismiss na ang kaso niya sa Sandigan Bayan sa aligasyong walang matibay na ebidensya laban sa kanya. Nakasuhan si Binay at iba pang kapwa-akusado graft at falsification of public documents kaugnay ng maanumalyang pagpapagawa ng Makati City Parking Building na nagkakahalaga ng 2.2 billion pesos. Inaasahang magkakaroon ng oral arguments mamaya kung saan bawat kampo, prosecution at depensa ay magsasalita tungkol sa usapin ng ebidensya ng prosecution. Kailangan kasi makumbinse ng kampo ng state prosecutors ang korte na walang dahilan upang i-dismiss ang kaso at sabihin na rin nila na hawak na nila ang mga ebidensyang pangunahing magtuturo kay Binay bilang akusado dito. Tanging abogado lang ni Binay ang inaasahang haharap sa korte mamaya, gayong hindi naman naglabas ng produce order ang Sandigan Bayan 3rd Division laban sa kanya. Lakay? Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. Nagsagawa ng isang buwang Oplan timbang ang DSWD sa Bulacan kaugnay ng pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong Abril. Narito ang report ni Nestor Torres. Isang buwang malawakang Oplan timbang ang isinasagawa ngayon ng Department of Social Welfare and Development sa Bulacan. Layunin nitong tutukan ang kalusugan ng mga bagong panganak na sanggol, mga batang may edad 1 hanggang 6 na taon, mga batang malnourished, obese o overweight, at bansot o kulang sa tangkad. Sa Barangay Paliwas at Pag-asa sa Obando, mahigit 100 ang tinimbang ng DSWD at 20 sa mga ito ay malnourished habang 3 naman ang overweight. Ayon kay DSWD Community Affairs Officer Merlin Umaon, mahalagang sundin ng mga magulang ang nutritional guide at pakainin ng masusustansyang pagkain ang kanilang mga anak gaya ng isda at gulay. Huwag rin silang hayaang kumain palagi ng fast food o mga junk food na nakasasama sa kalusugan. Usually vegetables, pero may mga usually may chicken, meat, gano'n. Basta't sinusunod nila yung yung Go Glow Grow. Na yung, di ba may food pyramid yun. Mahalaga ring binabantayan ng magulang ang tamang timbang ng anak. Para sa 1 taong gulang na lalaking sanggol, dapat may timbang itong 7.7 hanggang 12 pounds. Habang ang babae naman ay 7.0 hanggang 11.5 pounds. Sa 5 taong gulang namang batang lalaki, dapat tumimbang siya ng 14.1 hanggang 24.02 pounds. Habang 13.7 hanggang 24.7 pounds naman ang normal na timbang para sa 5 taong gulang na batang babae. Kapag mababa sa timbang, ito'y nauuwi sa severity o underweight, habang itinuturing namang obese kung higit sa normal na timbang. Dapat nababantayan yung mga timbang ng mga bata para naiiwas sila sa sakit. Hindi nagiging stunted yung bata, hindi nagiging overweight. Lalo na usong-usong ngayon yung mga fast foods, di ba? So usually yung mga bata mahilig kumain doon. Kaya isang reason yun kung bakit sila nagiging overweight. Malaking tulong naman sa barangay community at mga magulang ang ganitong kaalaman upang masubaybayan ang kalusugan ng kabataan. Meron din pong programa na bumababa sa barangay, like po yung pabasa sa nutrition, kung saan po iniimbitahan po namin yung mga nanay na mga malnourished children
tinuturuan po sila kung paano po sila magpre-prepare ng pagkain. Dapat masubaybayan po lagi yung kanilang paglaki. Magkakasakit po sila kung hindi maayos. Samantala, plano rin ng DSWD na magsagawa ng 6 na buwang feeding program sa mga barangay at munisipalidad sa Bulacan para sa mga malnourished na bata. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. At yan po ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa inyo, Flor at Lakay. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, nagsimula na ngayong araw ang special program for employment of students ng pamahalaan ngayong bakasyon. Mula sa Makati City, may report Simon Hocson, live. Yes, Mon. Yes, Flor, habang karamihan ng mga estudyante ay nasa mga bakasyonan ngayong summer, mas pinili ng ilang mga estudyante ang magtrabaho upang kumita ng pera. Ngayong araw, simula ng special program for Employment of Students o SPES sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang SPES ay isang programa na kung saan binibigyan ng pagkakataon ng mga estudyante na makapagtrabaho at kumita ng pera upang magamit sa kanilang pag-aaral. Sa MMDA, mahigit 200 mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan na karamihan ay mula sa mahihirap na pamilya ang nag-apply. Magtatrabaho sila sa iba't ibang opisina ng MMDA sa loob ng 23 araw. Bawat araw ay sasweldohan sila ng 481 pesos batay sa minimum standard wage dito sa Metro Manila. 60% ng sweldo ay magmumula sa MMDA habang ang 40% naman ay magmumula sa Department of Labor and Employment. Nilinaw naman ng MMDA na walang mag-field work gaya ng pagmamando sa traffic sa mga intern. Sisikapin ng DOLE na bago magpasukan ay makukuha ng mga estudyante ang kanilang sweldo upang maipambayad o magamit sa kanilang enrollment. Ang SPES ay nagsimula noong taong 2012. Noong nakarang taon, nasa 450 ang estudyante ang sumali sa SPES program sa MMDA. Ibinaba ito ngayon sa 250 na estudyante dahil sa kakulangan ng budget. Yan ang latest. Balik sa Flor. Maraming salamat sa iyo, Mon Hocson, nagulat mula sa Makati City. Mas pinalakas pa ng pamahalaan ang paglaban sa iligal na droga na talamak na sa buong bansa. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan. Live. Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Pagtutulong-tulungan na nga ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor ang pagsugpo sa iligal na droga sa bansa. Ito ay sa pamagitan ng pagpirma nila kanina sa Memorandum of Agreement. Kabilang na dyan ang Philippine National Police, Department of Education, Department of Interior and Local Government, Commission on Higher Education, Dangerous Drugs Board, Philippine Drug Enforcement Agency, Drug Abuse Resistance Education o DARE, at Liga ng mga Barangay sa Pilipinas. Ayon kay DILG Secretary Melcin Sarmiento, malaking bagay ang mga impormasyon na ibibigay ng mga ito sa Philippine National Police at PIDEA upang mahuli ang mga miyembro ng drug syndicate. Kaya naman panawagan ng DILG at PNP sa mga mamamayan kung mayroong mga kaanak na lulong at nagbibenta ng illegal na droga, ipasok ito sa rehabilitation upang maagapan at hindi na umabot sa puntong mahuhuli at makukulong dahil wala itong piyansa. Ang pinuno naman ng Drug Abuse Resistance Education o DARE, nais na isa lang sa International Standard Training ang mga pulis upang sila naman ang magsagawa ng pagsasanay upang magturo sa mga ahensya ng gobyerno na magiging katulong nila sa paglaban sa illegal drugs. Para naman sa pinuno ng pambansang pulisya, sisiguraduhin kumpleto ang gamit ng mga operatiba upang masiguruhin ang kaligtasan ng mga ito sa paghuli sa mga sindikato ng ipinagbabawal na gamot. Base kasi sa tala ng PNP, sa loob lamang ng 3 buwan mula Enero hanggang Marso ng taong kasalukuyan, nasa 11,405 na ang kanilang naarestong sangkot sa illegal drugs. 9,247 dito ang nakasuhan, 22 ang napatay matapos naman laban sa mga operatiba at nasa 1.8 billion pesos naman na halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nakumpiska. Balik sa iyo, Flor. Leia Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang isang driver na nakabangga ng nagbibisikleta sa Quezon City
kanina madaling araw. Narito ang report ni Benedict Galasan. Dead on the spot si Godofredo Raimundo Jr., 36 anyos, matapos mabangga ng isang sports utility vehicle habang nagbibisikleta sa A. Bonifacio, Quezon City, pasado 1:00 kaninang madaling araw. Sa inisyal na investigasyon ng Quezon City Traffic Sector 1, mabilis ang takbo ng driver ng SUV nang mabangga niya ang biktima. Base na rin sa laki na naging damage sa harapan ng kanyang sasakyan. Kita ko may nakalagay siyang dito. Parang earphone yata yun para sa cellphone. Yun ang baka binubusinahan siya, hindi niya narinig yun. Kaya yun, nakagip siya ng SUV. Isa yun sa mga naging cause ng aksidente niya siguro. Agad namang sumuko ang nakabanggang driver na kinilalang si Leonardo Caluwag, 54 anyos, at tumanggi na magbigay ng anumang pahayag kaugnay sa pangyayari. Samantala, dagdag pa ni SP01 Flores, posibleng hindi napansin ng biktima ang paparating na sasakyan dahil sa paggamit nito ng cellphone habang nagbibisikleta. Kaya ang payo niya sa mga nagbibisikleta: huwag dapat nating gamitin yun lalo na ganun madilim at di tayo mapapansin. Patuloy ang investigasyon ng Quezon City Traffic Sector 1 sa insidente at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng SUV. Benedict Galazan, UNTV News Worldwide. Pumalo na sa mahigit 100 ang nasawi sa sunog sa isang templo sa Kerala, India. Mahigit na 300 din ang naitalang nasugatan sa insidente. Ayon sa local police, nagsimula sunog na madamay ang mga nakaimbak na paputok sa sinagawang fireworks display sa templo. Aabot sa 15,000 tao na sa templo para manood ng festival nang mangyari ang sunog. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente. Isa na ang naitalang nasawi habang nasa 30 ang nasugatan sa magnitude 6.6 na lindol sa Pakistan. Unang naitala magnitude 7.1 na lindol sa Afghanistan. Ang epicenter ng earthquake na naramdaman din sa Kabul, Islamabad, Lahore at Delhi. At dahil dito ay maraming residente sa mga nabanggit na lugar ang lumikas. Ayon sa National Disaster Management Authority ng Pakistan, may banta pa ng pagguho ng lupa, kaya pinayuhan ng mga otoridad ang mga residente na maghanda. Magsasagawa ng cloud seeding operation ang lokal na pamahalaan ng Negros Occidental upang maibisan ang epekto ng El Nino phenomenon sa mga pananim at alagang hayop. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Umabot na sa mahigit 300 milyong piso ang pinsala ng El Nino phenomenon sa Negros Occidental at posibleng tumaas pa ito bago sumapit ang tag-ulan sa probinsya. Sa ulat ng Office of the Provincial Agriculture, umabot na sa mahigit 200 milyong piso ang napinsalang palay, mais at high-value crops. Mahigit 3 milyon naman ang apektadong livestock habang nasa 7,000 magsasaka at mangingisda na ang nawalan ng kita. Kaya iminungkahi ng Department of Agriculture ang pagsasagawaan ng cloud seeding operation upang maisalba ang ilang pananim at root crops na malapit ng matuyo. Sa bisa ng resolusyon na ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan, isasagawa ang cloud seeding operation sa pakikipagtulungan ng Sugar Regulatory Administration at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang mabawasan ang epekto ng tagtuyot. 3 milyong piso ang inisyal na pondong ilalaan ng Department of Agriculture Negros Island Region dahil isasama din sa operasyon ang Negros Oriental. Ang report ng Pag-asa 2 weeks ago o 3 weeks ago ay kahit na meron tayong pambili ng asin, pang-rent ng eroplano, kung walang clouds na masisid, ay hanggang doon lang ang pwede natin gawin. Ayon sa SRA, naglaan na sila ng pondo para sa cloud seeding dahil umabot na sa mahigit 100 milyong piso ang halaga ng mga napinsalang tubo. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture na sapat pa rin ang supply ng bigas sa probinsya sa kabila ng epekto ng El Nino. Like yung buffer stock ng which was recently distributed, that was purchased from the funds of 2015, and we still look forward to procurement of the buffer stock for 2016. Mula dito sa Negros Occidental, Lalaine Moreno, UNTV News Worldwide. Nagbunyi ang mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa unanimous decision victory ni Manny Pacquiao kay Timothy Brady kahapon sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada.
Sa laban, ipinamalas ni Pacquiao ang husay na nagtanghal sa kanya bilang 8th Division World Champion. Ipinamalas ni Pacquiao ang galing ng isang old champion at pinabagsak si Bradley ng 2 beses. Ang una ay sa 7th round at pangalawa sa 9th round. Nakita rin ng mahigit sa 14,000 nanood ang kanyang ring savvy na tinugon ng dagundong ng pagsigaw ng kanyang pangalan sa loob ng MGM Grand. Sa MGM Grand din sinimulan ni Pacquiao ang kanyang illustrious career na lasapang isa sa 3 nakapanlulumo niyang talo noong 2001 sa huli niyang 6 na laban. Ito ang ikatlong pagsasagupa ni Pacquiao kay Bradley. Sa unang laban noong 2012, kontrobersyal na nanalo si Bradley sa pamamagitan ng split decision at nakabawi si Pacquiao noong 2014 ng magwagi via unanimous decision. Sa MGM rin tinapos ni Pacquiao 37 taon ang makulay niyang boxing career bilang pagtupad sa ipinangako niya sa kanyang pamilya at harapin naman ang paglilingkod sa kanyang mga kababayan. Sa kaugnay na balita, bumuho sa social media ang sari-saring reaksyon kaugnay ng pagretiro ni pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao sa boxing. At mula sa Campo Aguinaldo, may report si Grace Casin live. Magandang tanghali sa iyo, Grace. Yes, Wyla, muling ipinakita ng pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao ang kanyang galing matapos muling masungkit ang kampiyonato sa boxing laban kay Timothy Bradley. Sa simula pa lang ng laban, angat na si Pacman, subalit naging agresibo si Bradley sa round 3. Subalit pagdating ng round 7, napabagsak ni Manny si Bradley at sa round 9, muling bumagsak si Bradley matapos tamaan ng left punch. Bumilib ang mga manonood sa galing at bilis na ipinakita ni Pacman sa kanyang huling laban. Matapos magdesisyon si Manny na magre-retiro na sa kanyang boxing career, bumuhos ang iba't ibang reaksyon sa social media. Ang ilan ay nagsabing dapat pang ituloy ni Manny ang kanyang boxing career upang ipatuloy o patuloy na ipakita sa buong mundo ang galing ng Pinoy. Mayroon namang nagsasabi na sa kanyang edad dapat na itong magre-retiro matapos mag-uwi ng maraming karangalan sa bansa at mag-focus na lamang sa kanyang pamilya. Ayon pa sa social media, isang magandang pagtatapos sa kanyang boxing career ang magandang labang ipinakita niya nang muling talunin sa pangalawang pagkakataon si Timothy Bradley. Samantala, nagpaabot din ng pagbati ang kanyang mga kasama sa Kongreso. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, hindi man siya sang-ayon sa lahat ng opinyon ni Pacman, masaya ito sa kanyang pagkapanalo. Binati rin siya ni Cavite Representative Lani Mercado sa muling pagtataas ng bandera ng Pilipinas. Maging ang Malacanang ay nagpaabot rin ng pagbati sa pambansang kamao sa umano'y muling pagpapakita ng galing ng Pilipino. Wyla? Maraming salamat sa iyo, Grace Casin mula sa Quezon City. At yan po ang ating sports news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano. Balik sa inyo, Flor at Lakay. Maraming salamat sa iyo, Wyla. At yan ang kabuuan ng ating balitaan sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs. Ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali sa inyong lahat. Magkita-kita tayong muli bukas sa ganito ring oras. UNTV News would like to thank the following.